'Diba, ang sabi ng aking charger, wala raw akong ground. So, totoo nga mga dreno, wala akong ground. Kasi yung ground, ayun sa loob. Oh. Kita nyo yung putol mga dreno. Hindi nila kinabit. Ayan oh. Ang galing eh. 'Di ba? Ang ganda ng trip eh, 'di ba? Drifting sa snow. Wala pa rin kaming kuryente. Wala stick na yan oh. Ayan, walang kuryente mga dreno. Yan, walang kuryente. Eto, plaza yan mga dreno. Yung poste na yan, plaza na yan eh. Kaya may ilaw. Tapos doon may ilaw rin. 'Di ba? Dito sa amin oh. Kapitbahay may mga ilaw. Kami lang yata ah. Ito yung iniiwasan kong hassle mga dreno. Pagka magcha-charge ako dito. Kaya hopefully na ayos yung mga dreno, yung outlet sa bahay nang sa ganon. Hindi na ba ako mahirapan sa ganitong pagkakataon ba? Namumroblema ako kung paano ko i-charge yung cellphone ko kasi lowbat na mga dreno. Naalala ko, pwede nga pala mag-charge dito sa sasakyan. Yun o, fast charging pa naman to. Okay mga dre, magkita-kita ulit tayo bukas at hopefully magkakuryente nang may upload ko to ngayong gabi mga dre no. Wala stick na yan. Doon pa rin no, nagdi-drifting pa rin yung sira oh. Yun o. Ganda na cellphone mo ah. Ha? Orange na orange. Kaya nga no. Ha? Ano to to? Ha? Eh maging proud ka. Dahil ikaw naman magbabayad niya. Maging proud ka, di ba? Walas. Kain kayo. Yan oh. Dahil walang kuryente. Walang luto. Wala kami malutuan mga dreno. Dito lang kami kakain. Di ba? Iba yung tunog. O nga pala mga dreno, merong nagsabi about dun sa mga nasunog na Tesla na nakasama yung tao. Kasi sinasabi ng iba na pag nag-fail yung electrical na itong sasakyan, hindi mo na daw mabubuksan. Actually meron po itong mechanical door opener mga dreno. Ito yung electric nya. Pindutin mo lang yan. Tapos tulak mo. Okay na mga dreno. Ngayon yung naman, yung mechanical nya. Ito mga dreno. Ito. Yan o. Bukas na yung pinto mo. Ayaw talaga sumara. Iyon. Kaya pala mga dreno. Oh. Na-frozen siya. Ganun pala siya. Kaya ayaw sasara. Wala step. Kailangan ibalik ko. Usually kasi bumabalik yan mga dreno, babalik ng kusa. So pag frozen siya, may ice siya. Yan o. Yan, kailangan itulak ko. Otherwise hindi siya maglalak mga dreno. Kailangan ihambalos eh, di ba? Yun mga dreno, yung pala yung problema niya. Totoo nga no, pag nag-frozen yung bukasan mga dreno, pag tumigas na isnuwan, dapat siguro kailangan kong takpan yun palagi. Kasi papasok yung tubig dun eh. Pag pumasok yung tubig, yun na.
So, pinalitan ko na lahat mga dreno. Pinalitan ko to. Pinalitan ko na rin to. Kasi ito, sumasablay sa ano to mga dreno sa reading. Kaya ito yung una kong pinalitan. Ngayon, hindi pa rin gumana. So, may spare naman ako na ganito. Kasi isang set yung binili ko. Kaya pinalitan ko na lahat. Ngayon, dahil hindi pa rin gumagana mga dreno, ang isang pinakamalaking pwedeng salarin niya is eto na lang. Kasi ayan na lang talaga yung parts niyan na nagko-control sa lahat mga dreno. Forex.com. Your account application has been approved. Ito na mga dreno. Sana ito ang pag-asa. Forex.com. Ano yan? Sugal yan ah. Diba? Magti-trade ng Forex mga dreno. Ito palang ginagawa ko ngayon. Ito yung, paano ba yon? Yung aircon nyo mga dreno, diba? Yung nakalagay sa labas. Okay? Yung kaha niya, syempre pag winter, doon sa mga high-rise condominium, hindi na nila inaalis yung unit mga dreno. So, ang gagawin mo is takpan mo yung likod ng unit. Nasa loob ka ng building, tatakpan mo. Yung likod ng unit, nang sa ganon, yung malamig na hangin, hindi na papasok sa loob mga dreno. At pagdating ng summer, tanggalin mo na lang uli yung takip. Ayan yung ginagawa ko. Para yan doon sa downtown mga dreno, yung pinagreperan sa akin. Nung nakaraang linggo, kung matatandaan nyo, is nanghingi ako sa kanya ng pambili ng materyales. At akala ko na mahalan siya kasi hindi siya sumagot mga dreno. Ni ha, ni ho, wala. Makalipas ang 1 linggo mahigit. Excuse me po. Tsaka lang siya nag-text sa akin. Sabi niya nga, hindi siya nakapag-reply agad kasi nasa labas siya ng bansa. Akala ko, baka ako yung charger ko yung may problema mga dreno. So ang ginawa ko, tinesting ko rito, gumana naman. Ibig sabihin magaling talaga yung charger mga dreno. At may problema talaga yung aming outlet. Kasi nga chinek ko kagabi mga dreno. So pinakita ko sa inyo na putol yung wiring niya pagdating sa ground mga dreno, di ba? Ang ginawa ko is dunugtungan ko yung wire, tapos ngayon i-connect ko yung ground papunta ron sa cover o sa body nung outlet mismo. Nung tinesting ko, wala pa rin mga dreno, open ground pa rin. Sabi ko, bakit ganun? Kinabitan ko na ng wire. So ang ginawa ko, tinesting ko lahat ng outlet sa loob ng bahay namin at lumalabas na lahat ng outlet ay walang ground mga dreno. So ibig sabihin, hindi ako makakapag-charge sa bahay. Lumalabas unti-unti yung pwedeng maging problema sa sasakyan na to mga dreno. Isa na to, di ba? Kanina nagpo-process, ang hirap buksan. So, ayan yung isang problema na kinakaharap ko o kakaharapin ko, lalo na pag sobrang lamig na. Yung nababawasan yung range pag winter mga dre, yun, expected ko na yun eh. Alam ko na yun mga dreno. Bago pa ako nag-commit sa sasakyan na to eh. Kaya hindi na ako nagulat doon. Pagdating sa charging sa bahay, wala kang pag-asa mga dreno. Hindi naman ako lilipat ng bahay dahil lang sa bagay na yun. I mean, mas malaki yung natitipid ko sa bahay na yun. Kasi pag lumipat ako ng bagong bahay, mas malaki yung renta. Diba? So, dagdag na naman sa gastos yun. But anyway, yun lang naman. Mga dreno, bukod doon is mas maraming advantages tong sasakyan na to para sa akin mga dreno. Yung kagabi, nag-blackout mga dreno. Tumambay muna ako rito sa sasakyan kasi may Netflix ako rito. Tapos may charging ako, di ba? Pwede ako mag-charge ng cellphone. Tapos, eto may heater to mga dreno. Sabi ko nga, pag hindi ko matiis yung lamig ng bahay dahil sa blackout, dito sana ako tutulog sa sasakyan mga dreno para rin matesting ko kung ilang percent yung mawawala
pag nag-stay ako dito sa sasakyan overnight, pag tumatakbo yung ventilation o yung heating niya for 8 or 10 hours mga dre, no? Gusto kong malaman yun eh. Kasi nga sakali mag-camping mga dre, di ba? Nakakatuwa itong sasakyan na to. Sobrang daling gamitin, mabilis, hindi maingay, hindi mausok. Yung mga ano po nagsasuggest na truck na daw yung kunin ko, sabing ganun mga deno. Wala sapat na halaga eh. 'Di ba? Tsaka ano, kumbaga napakabihira ko lang namang gamitin tong sasakyan na to para maghakot ng kung ano-ano. Kasi most of the time ang gamit lang talaga ng sasakyan na to is pampasok sa trabaho mga deno, pang grocery. At okay na sa akin 'yun mga deno, at okay na tong sasakyan na to. Kumbaga nasa puso ko na to mga dre, no? Naisip ko nga, hindi na siguro ako babalik ng mga dre, no? Ng paggamit ng gas car, ng diesel cars. O yung gas car mga dre, no? Yung internal combustion engine o ICE na tinatawag nila mga dre, no? Naalala ko yung isang comment about sa sasakyan. Matagal na to eh. Ang comment niya, what if mas naunang naimbento itong electric car mga dre, no? Kumbaga nasanay tayo sa isang tahimik na sasakyan na walang usok, tapos kokonti yung parts na pwedeng masira, 'di ba? Tapos may nakaimbento ngayon, 'di ba? Internal combustion engine. Mabilis, mas malayo nga yung mararating mo sa isang parga mo ng gas, pero maingay, mausok, madaming parts na pwedeng masira, 'di ba? Bibilin mo ba? 'Di ba? Kumbaga, oo nga, no? But anyway, yun mga dre, no? Mga challenges na hinaharap ko sa sasakyan ngayon, which is okay lang mga dre, no? Kumbaga, acceptable naman. Ang mahalaga is nakakatulong ako sa planeta natin. 'Di ba? Hinanda ko na yung sarili ko mga dre, no? Mula nung kinonsider ko na kumuha ng Tesla, kumbaga sabi ko okay lang kahit anong mangyari, kasi yung mga ibang problema hindi ka pa naman aware dun eh, 'di ba? Isa lang ang alam ko, dalawa pala, yung charging station wala ako, tapos yung battery ko hihina pag winter. Yun lang yung alam ko mga dre, no? Yung iba unti-unti kong malalaman, pero umuuna ako dun eh. Hindi ko pa alam, inuuhan ko na yun mga dre, no? Nung kinuha ko itong sasakyan na to. Kaya hindi naman ako nagko-complain. Kinikwento ko lang sa inyo. So just in case mga dre, no, na i-consider nyo kumuha ng sasakyan na ganito, malaman nyo na kung ano yung mga pwedeng kaharapin yung problema, di ba? Siguro check nyo muna yung mga outlet nyo sa bahay. Uy, may ground ba tong bahay natin? Pwede ba tayo mag-charge dito? Di ba? Ganun na agad yung i-consider nyo. O kaya, nako, pangit pala yan pag winter kasi mababawasan yung range mo, o kaya mapoprosen yung mga bintana mo. O buti nga, bumababa na tong bintana na to. Kanina ayaw bumaba na ito mga dre, no? Frozen eh. Maganda kung may kayo, yung meron kayong garahe sa loob mga dre, no? So okay mga dre, wala kang maireklamo. Para sa akin kasi hindi para sa lahat eh itong sasakyan na to mga dre, no? Merong iba natutuwa na nakabili sila ng Tesla, pero later on, yung para sa kanila, yung inconvenience, lalo na kung maglo-long drive ka, mga dre, no? Hinto ka ng hinto, parang ahas, biglang lumalabas yung dila, no? Hinto ka ng hinto para mag-charge. O kaya, every 3 days, kahit trabaho-bahay ka lang, every 3 days, kailangan mo mag-charge, di ba? Pero, kung may charger ka sa bahay, walang problema ron mga dre, no? Kahit araw-araw ka mag-charge, walang walang inconvenience yun mga dre, no? Kasi sa loob ka lang ng bahay, mas malaki pa yung natitipid mo. 8 months na sa akin to. Ang ginastos ko pa lang rito is ano ba yun? Washer fluid mga dre, no? Pero yung mga sa aesthetics niya. Pero yung maintenance para mapatakbo to, wala pa akong ginastos doon mga dre, no? Para sa akin mga dre, no, maganda yung Tesla kasi nga
once na pakita ko sa inyo. Once na let's say punta ako ng Toronto mga dre, no? Toronto. Okay. Toronto. 501 kilometers mga dre, no? Wait. Okay. So, siya na yung nagpaplano mga dre, no, nung biyahe ko. Kung saan ako magcha-charge. At nakalagay na diyan kung gaano katagal ako magcha-charge. So, ganun siya kaganda mga dre, no? Pero hindi ko lang alam kung ganyan din yung mga ibang electric car na babiyahe ka ng malayo tapos ituturo niya sa'yo kung saan ka magcha-charge mga dre, no? Kasi naranasan ko na nga na pupunta kaming Toronto. Hindi na sana ako mag-out of the way mga dre, no, para mag-charge sa Tesla chargers. Dapat ang gagamitin ko is yung nasa on route lang. Ang problema, pag dumadating ako sa on route, puro hindi gumagana yung mga charger mga dre, no? So imagine kung hindi Tesla yung sasakyan mo at umaasa ka sa ganong klase ng mga charger, parang challenging yung kada long drive mo. Para sa akin, sa experience ko, napaka-reliable ng mga Tesla charging station kasi kumbaga well-maintained sila mga dre, no? Talagang I think pag may pag may sira, aayusin na agad nila kasi nga doon umaasa yung buong fleet ng Tesla mga dre, no? Kumbaga, yun ang isang bagay kung bakit maraming bumibili ng Tesla, yung charging station mga dre, no? Kung sa bagay, yung mga bagong lalabas na mga yung ibang bagong lalabas na mga electric vehicle ngayon, kumbaga nakipagsabuatan na sila kay Elon Musk mga dre, no? Kahit hindi Tesla yung sasakyan nyo, baka pwede na kayo mag-charge sa Tesla station. Yes, Tesla charging station. Ang tanong lang is kung katulad ba neto na punta kang Toronto, ima-map out niya ba kung saan kayo magcha-charge? Kasi yun, isang malaking bagay yun na nawala na sa isipin ko mga dre, no? Susundan ko lang yung mapa, yun, dadali niya na ako kung saan ako magcha-charge. Tuyulawan, daldal Okay mga dre, hit day galing Yes, hanggang sa uulitin mga dre, mag-ingat kayo palagi at see you to the next one.